Prof. Ana, si partner Banat Bay sa ating pong diskusyon. Balikan po natin yung opening statement po ni VP Sara na inyo pong na-monitor kanina. Ano po yung mga kaabang-abang na mga binitawan ng Vice, Prof. Ana? Unang-una, yung ito pinanggigigilan ko kasi yung binabato sa kanya lagi about the South China Sea issue, yung dispute sa South China Sea, especially between China and the Philippines. Binato yan kahapon, I think, ng Akbayan. At yun ang kanilang banner sa rally nila Kuno at nag-release pa sila ng statement na nabasa ko. Unang-una, tama si VP Based on the Constitution natin, 1987, Philippines should have an independent foreign policy. Ibig sabihin, tinutukoy niya ang independent foreign policy ni BBM is not independent, which is actually a violation of our Constitution. Malinaw yan, kahit balik-balik rin natin yung mundo, hindi independent foreign policy ang sinusulong ng administrasyon na to. Pangalawa, tama din si VP. When you talk about foreign policy, it's the executive level but very specific at it's based on the Constitution. The sole author of our foreign policy is actually the President. Kung tatanungin mo kung sinong may responsibilidad, kung nagkakaroon ng gitgitan dyan sa South China Sea, hindi si VP yun, ang Presidente yun. Kung mayroon mang nangyayari dyan, ma-disadvantage man tayo or an in-advantage position, ang dapat managot is yung foreign policy, ang author ng foreign policy natin, which is the President. So tama siya doon sa kanyang opening statement. Tamang-tama siya, bullseye siya doon. So may nakasagot ba sa kanila? May nag-comment ba? Wala. Precisely because the VP was telling the truth. And telling the truth based on facts and based on the Constitution. Second point, impeachment. Totoo. Di ba sinabi niya na recorded pa, may mga kaibigan din siya kahit paano na nagmamalasakit sa House. At the same time, sinabi niya na may recorded pa nga na in a way may move ang House to impeach her. Well, hindi lang naman si VP ang may alam niyan Even nakarating sa akin yung balita na talagang may move to impeach her. Totoo, nakarating sa akin Ang layo-layo ko nga ngayon pero nakakarating pa rin sa akin yung balita. Pero, of course, you need to be a little quiet about it until the time that it will come out. Pero si VP kanina, sinabi niya. So sabi ko, tama nga siguro ang balita na nakarating sa akin. Because even the VP knows. Of course, she will know. What do you think? Just because sila ang nasa power ngayon, wala nang kaibigan ng VP to even know about these things? O may nakasagot ba sa kanila? May nag-react ba sa kanila? Wala. Precisely because if they will react, then probably VP has something to say. Again, kaya niyang i-counter. Wala. O ano ibig sabihin nun? Probably, may ganun nga. So that is another issue na in-address niya sa opening statement niya, which is very good. At least na-address ni VP yung mga, especially yung South China Sea issue, kasi laging ginagamit yun against her Lagi siyang sinasabihan na tahimik siya, wala siyang sinasabi, pero hindi niya responsibilidad ang foreign policy. The sole responsibility kung magka-leche-leche man ang foreign policy ng Pilipinas is actually in the executive level, specifically the Office of the President and the President himself. At saka, yung sagot ni VP na yon is bullseye na dapat maintindihan ng mga tao yun. Ngayon, ang mga Pilipino, kung nagkakaroon man ng problema, ang gitgitan dyan sa South China Sea, ang una niyong sisihin, especially kung may uuwi tayo sa gera, huwag niyong sisihin yung VP. Hindi niya yun responsibilidad. Ang sisihin niyo, kung magkaroon man tayo ng whatever happening, kasi may bago na namang statement ngayon na pag nagkaroon ng resupply mission dyan sa South China Sea, ipapasok ng Amerika, siya na ang mag-escort. Magkakagitgitan tayo. So kung yan mangyari at nagkalitsehan dyan sa South China Sea, ang unang-unang dapat mong sisihin, yung sole author ng foreign policy, and that's the President. Yun yung pinakamagandang point na nailatad ni BP sa opening remarks niya. Pero ako, ang impression ko talaga dun sa hearing, sabi ko nga, ang galing ni VP. She turned the table around. Kasi alam naman natin, it was not really about OVP budget of 2025. It was a gurgur plan. Pero hindi nila nagurgur si VP. Bakit? Tablado sila Ay wala na namang dapat sagutin si VP pa dun sa mga tanong ng confidential fund of 2022, 2023. Kaya nga wala siyang confidential fund noong 2024 precisely because hiniring na nila yan. Ang dami-dami na nangyari tungkol dyan.
then they came up with the decision, the House, na 2024, wala ng confidential fund. Then why do you have to bring it up in a 2025 budget? Now, tapos na yung issue na yan dapat. At pinag-uusapan yan sa Korte, sa Supreme Court, and may ongoing audit ng Commission on Audit. So, pero yun ang, my God, halimbawa, if you have a little of mind and mayroon ka lang common sense, makikita mo yung flow ng discussion sa OVP hearing. First question and first na nag-interpolate coming from the minority and coming from the left. Anong unang inano ni Castro? Di ba? Malinaw yun. Anong unang tinatake ni Castro? Yung confidential fund. Lahat sila puro confidential fund. Probably 3 only of the representative ng Congress na nandun sa committee ang hindi nagtackle ng confidential fund. Which is, may problema naman kasi ang ano naman nung iba, parang hindi yung confidential fund, pero parang nag-i-insinuate sila na, ang tanong nila kay VP is, would you agree that the office of the Vice President should be parang yung word na political instability? Bakit? They are trying to elicit something na maybe BP is trying to destabilize the Philippines or the government of BBM. Kaya kinakabit nila doon. Kung ako din si BP, sasabihin ko lang talaga, yung kanyang formula answer nga na sinasabi niya na it's up to the House to actually decide on the budget of the OVP. Kumbaga, hindi na ako makikialam dyan at hindi na rin ako magdi-defend dyan. Dapat lang, kasi kung anong sasabihin mo, gagamitin din naman against you eh. So, buti na yun. Kasi anyway, na-present naman niya yung budget in a very clear way. Na-present na yung achievement ng OVP at na-address niya lahat ng binabato sa kanya sa opening statement niya. So, kung nakinig sila at pinanood nila ng mabuti ang video at yung presentation ng PowerPoint at nakinig sila ng mabuti dun sa opening statement ni VP, if you are logical enough and rational enough as a person, you don't need to ask those questions anymore. It's very evident na in-answer na niya yun dun sa presentation. Yun yung masasabi ko initially with the OVP hearing. Initial pa lang yun, ha? Pero tingnan mo naman, umate ka na si Prof. Hana. Meanwhile, babatiin mo na natin si ating partner. Ano lang ako na-trigger. Kasi yung mukha ni Castro nasa Facebook ko. Welcome muna natin si partner Banat Bay. Banat, good evening. Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat at congratulations sa lahat po ng mga Pilipino. At una sa lahat, ikaw ba nakamonitor kanina? Pag-usapan muna natin sundan muna natin yung paksa with Professor Ana Malinduguy. Ikaw ba nakamonitor kanina sa budget hearing ng OVP sa mababang kapulungan ng Kongreso? Oo naman, grabe. Tama ho yung sinabi ni Prof na talaga nga namang yung table talagang bumaligtad. Kasi akala nila matatrap si VP Sara Duterte. Pero sila ho yung napikon, natrap. Si VP nga masyado pa ho siyang malumanay nung nagsasalita siya. At tama rin po yung sinabi ni Prof na simula pa lang na-establish na lahat. Nakakapagtaka nga, paulit-ulit nilang binabalik yung confidential fund. Wala namang nire-request sa budget ni BP ngayon na confidential funds. Plus last year, wala na rin. So bumabalik sila doon sa simulang-simula na kung saan yun yung dati nilang script. Binabalik-balikan lang nila. Barado naman sila kay BP kasi ang simple lang naman na sinasabi ni BP. Nasa desisyon nyo kung ano gusto nyong gawin sa budget ko. Tapos, hindi ako nagre-reklamo. Kung ano gusto ninyo, I leave everything sa decision ninyo. Hindi ho sila makaimik, hindi nila alam kung anong gagawin. Tawan-tawa nga po ko, Prof, lalong-lalo na po doon kay Abante. Kay Abante na tinatanong niya na sa tingin mo ba may karapatan ang mga kongresista na hinanal ng taong bayan na i-scrutinize ang budget? Bakit mo tinatanong kay BP? Bakit di mo tanongin sa mga kasamahan mo? You want to answer yung question na dapat naka-ano sa mga kasamahan mo. Kasi yun ang tanong niya, bakit naman sasagot si BP tungkol doon? Trabaho nyo, tinatanong mo, trabaho ba ng Kamara na scrutinize? Abay, problema mo yan. Hindi problema ni BP yun. Si BP, kaya siya na andon, pinaulit-ulit din yung sinabi. It's about the budget of 2025, itong susunod na taon. So yun dapat ang pag-usapan. Hindi yung kung ano-anong pinag-uusapan na hindi na dapat talaga natatalakay doon. Kaya tumatagal. Nakakatuwa kasi
alam nyo, kahit anong paikot-ikot nila, si Madam BP, aside from being a lawyer, kasi sure naman ako may mga lawyer doon eh, yung kanyang logic, yung common sense niya, naandun. Di ba? Kaya nga barado kahit yung kanilang chairwoman na kung saan sinasabi na parang bakit pati yung paggamit ng words na request lang naman yung sinasabi ni VP. It's not to, di ba kasi parang pinapapalitan niya. Request niya na pinapapalitan yung head ng committee na yon. Sabi nga niya request lang. Pero kitang-kita mo yung pikon ng mga congressman doon eh. Talagang trap sila eh. Kasi hindi nila alam. Kasi alam naman natin si VP, di ba, tahimik. Alam natin hindi masyado siyang nagsasalita. Pero nung bumanat siya, parang natamimay sila, ganito pala si Inday. Parang ganun ang naano nila eh. Na ganito pala tong tao na to. Hindi makikipagplastikan, talagang barahan kung barahan. Na nakakatuwa lang. Yun ang napansin ko talaga doon. Tsaka parang nahuli ni VP Sara yung plano eh. Kasi mismo nabanggit niya nung nagpe-preside si Kimbo. Yung stick to our plan. Tapos itinanggi pa ito ni Kimbo, pero yun nga, kung i-replay mo, nandoon. Kumbaga, isa yun sa mga naging katibayan ni VP Sara na talagang planado at meron ng istorya. Kasi magtatanong ka, pero meron na rin sagot sila. 'Di ba? So ano pang sense na magtatanong ka kung meron ka rin namang sagot. Tapos kompleto pa yung kompleto pa yung mga mismong mga datos, 'di ba? Tapos alam din naman nila yung sagot. Kumbaga, gusto nilang i-trap, parang ang nangyari sila yung na-trap sa kanilang trap. Oo, tama ka doon, Admar. Kasi ganito ang tingin ko, no? They have a plan. They have a script. Pero ang problema, akala nila kasi it would be the same thing as before last year na in a way, talagang tinira si VP kaya nga nawala yung confidential fund, di ba? Pero okay, fine. Pero ngayon, hindi nila na-anticipate, ang feeling nila, VP would fall on the same trap na ginawa nila before. Kaso hindi naman ganun eh. So ngayon, sabi nga ni VP, okay, in-invite niyo ako dito, I will present, I will lay down the grounds. Ito lahat ang accomplishment, ito yung aming proposed budget, ito yung aking opening statement. So, sabi nga niya, 'di ba? Sinabi niya, 'di ba? Hindi ko na question, hindi na ako sasagot, hindi ko na i-defend yung budget, bahala na kayo sa House kung i-approve niyo o hindi. So sabi nung chair si Kimbo, hindi kasi we're the public servant, blah blah blah, ang dami pang kaitsingan. Kailangan mo sagutin. O 'di ba sinabi nga ni VP? Magsasayang tayo ng oras kasi ang sasagot ko sa inyo is the same. So, they were given a choice. Kung itutuloy nyo to, ito yung sasagot ko kasi ito nga yung position ko. Pero, ginusto nila yun eh. So, humaba ng humaba is the same thing. Hindi naman, binigay ni VP yun from the very start. Kumbaga, binigay niya na ito yung position ko na nasa sa inyo kung gusto nyo. I will be here kasi yan ang gusto nyo. Binigay. So, bakit sila magrereklamo in the very first place? Hindi naman yan, binigyan sila ng ni VP ng sinabihan sila na ito talaga ang sagot ko, ito yung position ko. Tapos ang doon kasi frustrating on the part of the House, especially yung member ng committee na yun. Bakit? Hindi kasi nila na-execute yung plan. Very obvious naman yung plan. Imagine, all the questions are related to confidential fund of 2022. Tapos may mga question pa about the book. And they were really trying to embarrass the VP. Imagine si itong Manuel, sino ba yung Manuel na yan? Si Raul. VP. Si Raulo. Tawag nito. Imagine mo, paano siya pa, kaya nga tama si VP, ang editor ng kanyang book si Raul, kasi paano siyang editor na kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Is it about the budget? No, it's not. It's about the book. Kung gusto mo mag-discuss kung tama o hindi yung book ni VP, dapat sa ibang venue yun. Pero bakit nandun? Precisely because if you really have a common sense, isa lang ang projection nila at isa lang yung balak nila. Embarrass the VP in front of the Filipino public in national TV. But the problem with that, hindi nila na-anticipate na itong ating Inday Sara, mayroon ding tinatagong kaastigan. Astig eh.
So yun, sorry na lang sila. So na-frustrate sila ang frustrated actually. Kasi baka mamaya yung kanilang mga ano dyan, hindi na matuloy dahil hindi na nagawa yung plano. So yun. Pero ako, from my perspective, tama lang yung ginawa ni VP. Sometimes kasi, you need to fight back. You know? Hindi rin pwede kasi na na palagi kang nandun sa sinasabi lang tahimik, walang masyadong sinasabi. Sometimes kasi you have to stand on your 2 feet, face them, and fight back in a way that you give them what they want, but at the same time, you have the right to state your position and to be strong in standing on your position. Ganon siya. Ganon nangyayari. So, kung titignan mo ang pulso ng bayan, lahat ng social media, makikita mo na the Filipino people really nandun sila sa punto na sinasabi nga nila, mabuti yung ginawa ni VP Sara kasi nanindigan siya kung ano yung posisyon niya at the same time na thwart yung the table was turned around. Kasi dapat lang, kasi very obvious naman, Diyos ko, kahit sino pang may konting talino, makikita yun. Grabe, sunod-sunod pa ha. Ang di ko maintindihan, the first interpolator is a minority. Sunod minority ulit. And then, hindi na minority, pero iisa lang yung framing ng question. Iisa lang din ang pinupuntuhan ng mga data. And it all go back to that issue of the confidential fund. Na matagal na, well, itama din yung punto kasi nasa Supreme Court yan eh. Dapat hindi na yan masyadong kinakalkal kasi nga may kaso. At the same time, ino-audit, may auditing pa rin sa Commission and Audit. So, sabi ko, itong mga to talaga parang very obvious talaga ang kanilang plano. But the thing here is, yun nga ang hindi ko maintindihan sa mga tao dun sa house eh. Kasi kung titignan mo, the whole thing becomes an exposure dun sa plano nila. Kasi of course the plan was subliminal and parang hinahide mo yan eh. Pero ang nangyari kanina, very exposed sila na they really have the plan to gurgur ang the VP. So na-expose tuloy yon sa buong publiko kasi lahat ng tao nakatutok. So makikita mo parang nangyari tuloy, lahat ng Pilipino aware na ngayon na yun nga, yung OVP hearing na yun, it's not about the budget. It's really about her na gusto siyang gurgurin. Tuloy, imbis na yung iba na hindi pa masyadong nakakaalam doon, ngayon, exposed na tuloy sila. Kasi the VP was able to handle it very well and was able to turn around the table. So, ngayon, lahat ng tao sa Pilipinas, alam na tuloy ang kanilang mga bala. So, see? Yes, may Ang galing-galing nila, di ba? Si Banat. Ako, ito lang din ang isang napansin ko. Mukhang hindi ata alam nung ibang mga congressman kung ano yung nangyari kanina. Akala siguro nila in aid of legislation yung nangyari. Hindi po hearing yun. Yun po ay deliberation po ng budget. So, kasi yun ang parang gusto nilang mangyari. Gipitin yung si VP Sara Duterte. Which is, hindi nga nila nagawa. Alam nyo, first time na natuwa talaga mga Pilipino dahil lumabas yung Agila. Alam nyo yung gano'n, na lumabas talaga na, grabe, ito yung hinahanap namin noon eh. Wala. Kasi hindi namin nakita to noon dahil syempre, unity. Kanina, Unity. unity. Kanina lumabas. At dito mo makikita, meron tayong presidente. Yun eh. Meron tayong isang presidenteng kayang humarap sa mga problema in the future dahil may, sorry for the term, pero may bayag. My boss. Kasi yung panggigipit ng mga politiko doon, mga bully yung mga yun eh. Pero para silang naging sisiw nung tumapat kay VP Sara Duterte. Isang ganun lang ni VP Sara Duterte, talagang yung mga ano bang gagawin natin dito? Sandali. Kasi kung iba yan kung talagang makikipagtalunan yan, alam mo yun, makikipag-argue, wala eh. Tameme silang lahat kay BP kanina. Talagang taob silang lahat. Lahat ng mga, alam naman natin, nakikita natin sa mga press ko yung mga tapang-tapangan dyan, na kaya nga ako natatawa, sabi ko, siguro akala nito ni Tamba, yung mga inutusan niya mga chihuahua dyan, makakapalag. Akala niya siguro, ma-outnumber nila si BP. Si BP Sara po, grabe ho. Kakaiba. As in, barado ka sa bawat tanong mo.
at derechuhan, hindi ho siya yung paligoy-ligoy. Yung tulad nung pagbabara niya na bakit pinapayagan tong isang convicted. Alam mo yun, sabi ko, gusto ko malaglag sa upuan nung sinabi niya yun eh. Tapos sinasabi na to remove yung ganon-ganon. Sinasabi lang naman niya, it's a fact, which is true. Hindi naman fake news yun. It's a fact. Convicted by the court. So, alam mo yung kumpleto siya ng detalya, iba. Alam mo, ibang VP yung nakita ko kanina. Handa na, ika nga. Handa nang maging pangulo ito. Tsaka kapansin-pansin din na kanina, Banat and Prof. Ana, pag umiiba na ng topic, no, lalo na kung hindi related, yung mga patama kay VP Sara, kasi hindi pinipigilan ng hindi pinipigilan ng mismong nagpe-preside ni Kimbo. So pag magre-reply si na same din na hindi may kaugnay dito sa sa 2025 budget, pumapalag na agad. Kaya nagrarason siya na parang naging bias ba na sila pwede tapos ako hindi. Hanggang sa nagkaroon na ng debate na stick na talaga, no? Pati si dating PGMA ando na. Pero hindi nila talaga inakala na same lang yung magiging linyahan, which is, kumbaga, hindi na, kayo na bahala na nasa sa inyo, kung babawasan ninyo, dadagdagan ninyo, basta kung ano yung ipresenta ko, yun na, hindi ko na dedepensahan, kayo na ang bahala. So kumbaga, nasa sa kanila na ngayon, kung hindi naman nila bibigyan ng pondo, negative din yung dating sa kanila. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na kumbaga binusisi namin, binigyan na rin kayo ng kalayaan, di ba? Nasa sa inyo na rin. Kumbaga, ang trabaho ng pagdepensa nasa sa inyo na kung babawasan ninyo. Na ang move na ito, kumbaga, tapos ang optics pa kanina, Banat, mapapansin mo, wala siyang katabi. Kumbaga, ang nangyari, napapalibutan siya. Tapos isa-isa, taob lahat. Alam mo, Admar, isang nakita ko dito, mukhang merong mga matutulog sa out of Colombo dito. Baka yung isa dyan magsumbong na kay Ibana eh. Diba? Baka mamaya yung isa dyan, hindi, totoo, diba? Baka mamaya pagalitan ni Ibana, at bakit po naman pinayagang barabarahin ka ni BP? Kasi talagang malupitan na yung tanong ng isa, dinidikdik niya talaga hanggang lumabas yung simple na nga lang sinasabi ni BP, bahala na kayo mag-decide. Ito yung plano, ito yung budget, dirisinta lahat, kayo na, desisyon nyo na kung papayagan nyo o hindi. Tapos babalik na naman sila sa confidential fund na wala namang hinihinging confidential fund. Parang hindi mga makamove on sa buhay tungkol sa confidential fund. Kasi tama si Prof. Yun talaga yung script nun. Oh, yun naman talaga. Yun talaga ang script nun. Kaya tuloy, wala naman tinutukoy dun si BP. Wala siyang pinagpipilitan. At ang tagal na nun. Wala na talaga. Kaya feeling ko may papapalo si Ibana dito mamayang gabi. At saka tawag nito, madugtungan ko lang si Banat Baya. Ang mga punto ni PGMA, maiiksi, pero very tagos. Kasi yung sinabi nga ni Una, natawa nga ako kasi yung sabi ni PGMA, yung magbubutuhan nila, di ba? Kasi I move to strike the word convicted kay Castro. Di, syempre, pinag-aawayan nila kung may mumubo. Hindi, tahimik lang naman si BP. Ano lang siya, cool lang siya. Pero si PJM, sabi niya, sandali muna, before nyo pagbutuhan kung i-strike yan, pwede pong paka-explain kung ano yung conviction all about. Sabi ko, ayan na, patay tayo dyan. Sabi ko, okay itong bumanat si PGMA Ang pangalawang banat ni GMA na tagos din, na very tumpak na tumpak is, yun nga yung confidential fund. Sinasabi niya, bakit ba inuulit-ulit natin itong confidential fund? Ilang pinag-usapan na natin yan, halos lahat na ng panahon binigay natin yan before last year. Kaya nga nawalan ng confidential funds ang OVP. Precisely because of that, inuulit-ulit pa natin to. Ano ba talaga ang natin dito? Purpose. Di ba yung OVP 2025 budget? Bakit hindi yun ang pag-uusapan natin at bakit kayo nasa confidential fund? Which is very true. Yung mga banat din ni PGMA, actually, may iiksi, pero yun naman talaga yung totoo dun Kasi
wala naman sila talagang ibang script kundi yung confidential fund. Kasi at the end of the day, yun lang ang kaya nilang ibato. Pero ang punto din naman kasi ni VP, nasa korte, nasa Supreme Court na yan. At saka may audit nga na nangyayari ang Commission on Audit. So, bakit nyo ilalagay ito dito? Hindi ito yung proper venue. Isa pang nakakatuwa is yung mga sagot ng representative ng Commission on Audit. Kasi they're trying to pin him down and trying to, alam mo, iikot-ikutin nila siya, pero magaling din sumagot yun. Sinasabi lang niya, hindi ko saklaw yan at hindi ako yung in charge yan, andito lang ako. Dahil nagkaroon kayo ng sumpina, nandito ako to explain. Pero yung mga bagay na yan, hindi ko saklaw yan. At sinasabi nga niya na yung tinatawag mong ano yun, yung violation daw na binabato kay VP na may exact term, sinasabi niya, yan ay initial. Hindi pa yan yung ruling at ang final arbiter tungkol doon sa parang paggastos ng fund na hindi naaayon, may specific term na ginagamit dyan ay nasa Supreme Court. Kasi inuulit-ulit nila yan na para bang may ruling na or illegal yan or may criminal charges na wala naman. So parang sabi ko, my God, ino-observe ko kasi from first yung pinakauna hanggang sa pinakadulo ko siya pinanood So parang sinasabi ko, my God, lahat sila paulit-ulit lang, iba-iba lang yung forma ng pagsasalita. May iba pa Inglesera, may iba pa Tagalog naman, pero isa lang yung script, confidential fund. Sabi ko, my God, itong mga to parang sabi ko, sino ba ang kanilang maluloko na may konting pag-iisip na maluloko kahit grade 1, malalaman kung ano yung purpose ng hearing na yon. Kasi very obvious So kaya lang, yun nga, natatawa lang ako kasi parang hindi nila na-execute yung plan precisely because hindi nila na-anticipate kung paano gagalaw si VP. Ang hindi kasi nila naiintindihan sa VP natin is hindi siya politiko. Maybe she is in position, maybe in a way, she's a politician precisely because she ran for office. Kaya nga naging VP, di ba? Naging mayor. Pero hindi niya imbibe ang pagiging trapo na politiko, na karamihan sa mga politiko sa Pilipinas is trapo. Hindi ganun Kaya hindi nila kaya si VP when it comes to these things Kasi hindi siya mahawakan Hindi standard kasi ang kanyang response. So pag tumitira siya, nagugulat sila at hindi nila alam kung paano i-handle. Precisely because Inday is not a trapo politician. She may be a politician just because she ran for office, but she is not a politician or politico per se. Ang pag-iisip niya, hindi politiko at lalo hindi trapo politician. Kaya nahihirapan silang mag-gauge kung paano siya mag-behave, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kaya natawag dito, na out of balance. Yun yung ano ko sa hearing na out of balance yung mga nandun sa loob. Parang hindi nila alam paano gagalaw. Kasi makikita mo sa mukha, frustrated Hindi na nga nagtuloy-tuloy yung mga question. Parang sinasabi nila, okay, we will not anymore ask questions. I will just have a manifestation, blah, blah, blah. Sabi ko, oh my God. Naisahan si Tambe. Diba? Yung na-outsmart niya si Tambe, kumbaga. Actually, Prof, sa totoo lang feeling ko kasi ang kanilang plano doon, magkaroon ng media content, Oo nga. confidential funds. Hindi nila nakuha. Kaya nga ngayon, pag o-observe mo yung media, yung mga other media, alam naman natin, yung mga prostitute dyan, pag tingnan mo, iba-iba sila ngayon ng angulo. Hindi kasi kung kung sinagot ni BP ang about confidential, for sure ako, yun yung kukunin. Tapos siyempre, sasalsalin na yun sa media na si BP Sara, dinefend yung confidential fund, gano'n na yun hindi niya sinagot, iba. Ngayon, litong-lito tuloy yung media kung ano yung ilalagay nilang headline. Hindi nila alam kung, ano ba nangyari? Parang na-shock sila Anong nangyari? Parang nawalan kami ng kwento. Ang kwento lang namin, nagkagulo sa kamera. Which is, okay, feeling ko, dito nanalo si BP. Nakita ngayon, yung gulo sa kamera, then people would watch it. What happened? Bakit nagkaganito? So at least, meron ng hindi lang yung mismong ganun lang, yung kapiraso lang. Kasi yan ang hinahanap ng iba dyan Yung kapirasong media na yan, na malalaglag si BP, wala ho siyang kinalaglagan. Ang na-headline pa, yung kay Franz Castro.
Oo. soundbite sa media. Eh, wala sila nakuha. Eh, yung kay Franz Castro, which is, totoo naman. So, Totoo naman talaga. yun yung lumabas. Ang ganda. Kaya nga sabi ko, ang panalo dito si BP Sara Duterte. Walang, Hindi siya, kaub talaga lahat ng mga kalaban niya dito. hindi siya pumasok sa trap kasi parang ano siya, Lions Den. Alam mo ba yung parang Lions Den na papasok na siya. Ito yung Lions Den, may mga lions dyan, kunyari, papasok siya, pero parang hindi nila na-anticipate na alam niya kung anong moves din niya. So yun, parang nabaliktad yung sitwasyon. Kaya ngayon, ang media, iba-iba ang kanilang headline, pero and also sa social media, ang na-highlight talaga is yung nasa minority. Especially yan si Castro at saka sino ba yun? Si Manuel something. Pagpasok ni BP, hindi pala layon. No? Puro pala mga sisiw. Nung pinanonood ko, sabi ko, asa natapang nyo? Di ba ang tapang ninyo magsalita pagka presko na alam naman nating may pamerienda dun sa mga media, kaya ang gaganda ng mga soundbites na nanggagaling sa inyo. Oh. Nawala kanina. Nawalan sila ng content. Parang, ano nangyari? Parang ganun eh. Oo, wala talaga. Wala silang mahihita kay BP dyan sa hearing na yan. Kaya, at saka alam mo na, napansin mo Banat Bay na hirap na hirap si Kimbo na iusad yung script. Alam mo yon, hirap na hirap siya eh. Na para bang yung chair, na acting chair, hindi naman siya talagang chair ng committee eh. Hirap na hirap siya, paano niya i-calibrate na yung whatever it is that they plan to do, may execute. Prof. Kasi hindi nila ma-execute eh. Prof, Diba? at Parang saka- nahirapan siya. Prof, tsaka Banat, natawa din ako kasi parang inaanggulo yata ng ibang mga nagsulat ng balita doon. Kaya nabigla sila doon sa request ni VP Sara na hinamon niya na why not yung mismong chairman ng Committee on APRO ang mag-preside. Hindi ikaw, Madam Vice Chair, si Congresswoman Kimbo. Gulat siya doon di ba? Alam Kasi naman nasa natin. gilid lang, di ba? Oo. Yung, nakabantay. Yung kaibigan ni Nandun Banat. siya. Oo. Feeling ko nga Nasa gilid lang ko eh. sandali lang. Baka mamaya madagdagan na naman ako sa Aldi ko Feeling ko nakabantay. Nandun siya. Oo, nandun siya. Sige nga, sino ba dito ang atin? Sino ba dito ang maganda ang budgetan? Sino ba dito ang maganda ang proyekto? Di ba? Kaya nakabantay yun eh. Sinisigurado niya na yung mga bata nila talaga namang maganda yung itatanong at papahiyain si BP. Wala eh. Pero Pahiya eh. mas mahaba pa yung diskusyon doon sa pagdidelete nung pagdidelete Oo, na that's right. ang ipinaliwanag naman ni Congressman Isidro Ungab na kahit naman na kahit na hindi naman siya talaga totally deleted doon sa record, lalagyan lang daw ng underline, tapos nandun pa rin naman yung words. So kumbaga parang wala ring wala, di ko nga alam kung anong purpose talaga yung pagpapadelete ng record na mababasa din pa rin naman ng mga naka-delete nga lang, nakaganyan lang daw. So, mas na doon nagkakaroon pa ng botohan, marami pang motion, imbis na ang pagtuunan ng pansin, yung mismong budget. Alam mo, kung naintindihan nila o na-gets nila yung pagsasagot ni VP Sara, mabilis natapos yun, tingin ko. Hindi naabot yun ng ilang Oo. oras. Na-repair nga eh. Hanggang alas 7 na ata yun. At saka, one thing, Admar, ang nakakatawa, si Castro kasi ang nag-move to delete, to strike from the record yung word na convicted. Kasi convict. Sabi ko, my God, that's so stupid to even strike it in the record. Why? Because it's a public document and it's a public knowledge because it's really a fact. Totoo na on appeal ang kanyang case, but even then the ruling exists and it's a public document and it's a public thing. So even if you strike it from the records of that hearing, it's a public knowledge and there's documents to it. It's in court. So parang sabi ko, why do you have to do that? It's really a public knowledge and it's really true. Tsaka legit din yung pagtatanong ni VP Sara kung bakit nagtatanong pa ito na convicted siya. 'Di ba? Oo nga, 'di ba? Bakit nagtatanong Diba? pa sa akin ito ng budget? Tebes nga, pa lang kinasuhan, ongoing pa yung kaso, wala pang ang conviction. Napakabilis na natanggal. Pero kapansin-pansin,
eh ang dami ring bumoto. So kumbaga, wala na tayong maasahan na magiging kagaya kay Teves itong nangyari kay Castro. Oo, tsaka, nakakatawa din kasi, di ba, pinapa-strike nila yung word ng convicted. Tapos, inamin din naman ni Brosas kasi Brosas was actually defending Castro saying na her case is on appeal. So, ibig sabihin, if it's on appeal, then it's true that you're convicted because you're appealing it to reverse the decision. So, sabi ko, this is really funny. These people are so funny because however you say things, whatever you do, the fact remains that you are convicted. Yes, it's on appeal, but the fact remains that you're still convicted kasi walang ruling ang appeal. So parang sabi ko, why do you have to spend so much time discussing script and striking it on the records when in fact it's a public knowledge, it's a public record. There's a public records to that. So what's the point, diba? At sabi nga ni Ungab, kahit naman sabihin mo yan, na-strike yan, nandun pa rin yan, nilagyan lang yan ng linya as if it's strike, but you can still read it. So, ang tanong dun kasi ni Ungab is, why do we have to spend so much time on this issue na ganun din naman yan? So, parang ako habang nanonood, parang Diyos ko Lord, it shows the quality of politicians we have in this country. Diba? So, parang, Prof, meron po kasi nakabantay project nila pagka hindi ho sila, ang purpose lang naman nila, sumipsip. So, siyempre, para hindi magalaw yung mga proyekto nila, ito lang ang isa pang nakita ko doon, na for the first time, ito kasing mga makakaliwa, lagi ko itong pinanunood noon yung mga propaganda nila, mga fake news nila. Magaling sila pagdating sa paggamit ng salita, hindi ho sila napipikon. Magaling mo sila mamburaot Yun po yung talagang term doon. Pero this time, kitang-kita mo na napikon sila. Talagang pikon talo kasi yung labanan dyan Oo, tama ka. Napikon po si Franz Castro, gumamit na ho siya sila ng pusit. Tapos si Manuel, sumaside eye na, tumataas na yung kilay. Alam naman natin, pag tumataas na mga kilay na mga ganyan, tapos gumaganon-ganon na, medyo pikon na Tapos, biglang magdadrop si BP Sara Duterte ng joke. Ang galing nitong Ma'am Ali na to. Kasi akala mo pikon na, di ba? Biglang, ikaw na lang editor. So yun ang sabi kong, yun ang doon yun ang pinakita niya, kasi baka akala ng iba pambabastos lang, yun hindi. Pinakita niya na pinaglalaruan lang kayo. Kaya niya magpatawa sa kalagitnaan ng init na mga ulo ninyo at napikon kayo. Ganon na nangyari. Kasi yung mga pusit, si BP Sara Duterte ang ginamit niya facts about Franz Castro. Pero yung si Franz Castro ang ginamit niya yung pusit-pusit. Kesyo, alam mo yun, malang komunista na na mga term nila na ginagamit nila, hindi nadala dun si BP. Kaya tuloy sabi ko, eto talaga iba. Kakaiba ho itong si BP Sara Duterte. Lumabas talaga yung pagiging agila niya. Pinaglaruan niya lahat ng mga kongresista kanina. Wala silang nagawa Designated survivor nga kamo. I'm not kidding. Tawa ako ng tawa habang nanonood ako. May mga portion doon na, ang lakas-lakas ng tawa ko na para bang mag-isa lang naman ako sa room, pero lakas-lakas ng tawa ko. Sabi ko, yun, bullseye, sabi ko. Kami parang ako naluloka na dito, sabi ko, isa na lang ako tawa ko ng tawa. Kasi parang, it's so funny really. Ang napapansin ko lang din sa chair, talagang hirap na hirap siyang i-manage. Sabi ko, paano ka naman hindi mahirapan yan si BP, sinasabi niya, sandali muna, bakit mo siya pinagbigyan? Hindi mo ako pinagbibigyan magsalita. Because tinatraffic din ng chair na hindi makapagsalita si BP masyado. Pero wala rin siyang nagawa. Sa katapusan, wala na rin siyang nagawa. Ganun na lang siya, yes, BP. Tapos, yes, BP. Wala na siyang nagawa. Noong una, tinatry niyang i-suppress Pero wala na siyang nagawa kasi frustrated na rin siya So, parang sabi ko, wala, talo kayo dito sa kain. Eto, may tatanong lang ako sa inyo. Hindi ko po kasi sure pwede ba siyang i-contempt doon sa pagdinig na yon? Kasi parang yun ang hinaantay ko. Sabi ko, pag ito kinomtempt, patay tayo dyan. Pero meron siyang meron siyang paliwanag, 'di ba, kung bakit siya lang ang mag-isa. Sabi niya
Kasi alam na daw niya yung parang may nakapagtimbre na magiging story, and at the same time yung nakalagay lang din naman doon sa mismong invitation, either siya or any representative niya. So nabanggit niya na siya na lang. Dahil kung meron pa siyang kasama, baka ma-contempt daw at hindi na makauwi sa kanyang sa kanilang mga pamilya. Pero I don't think na mako-contempt siya considering yung sagot niya, yun din naman yung kumbaga, yun din naman yung sagot talaga niya. Sabi nga ni VP Sara na kahit na hindi mo gusto yung sagot ko, pero sumagot ako. Na in relation pa rin doon sa mismong na ayaw na niyang, ginit na niya, ayaw na niyang magpatanong, ayaw na niyang depensahan yung kanyang budget. Bahala na kayo, basta itong nirepresent namin o ni proposal namin, ito yung ito, kayo na bahala dyan. So, kumbaga, na-trap na rin sila sa sarili nilang trap. Yan yung tingin ng taong bayan. Tsaka may komento doon kanina. Tinanong tinanong ni Congresswoman Garin si Vice Chair Kimbo na in the history ba sa mababang kapulungan, meron ba silang pinakontempt during a budget briefing? Sabi naman ni Kimbo, not over knowledge na merong ganoong insidenteng nangyari from the past. So parang ganun lang parang ganun klinaro kanina. Kasi hindi naman yun issue. di ba? Hindi naman yun parang investigation, yung kung parang oversight na investigation kasi hindi nga ka oversight. proposal pa rin naman yun. 'Di ba? So nandun siya as Pero resource person. hindi kasi ang basa ko kasi kay VP, alam naman niya yan na actually sa budget hearing, wala kang dapat i-contempt kahit hindi pa sagutin ng proponent yung question or hindi masagot. Kasi budget hearing siya. Pero ang pinalulutang ni VP dun sa kanyang sinasabi na dito sa invitation nyo, ako or yung staff ko, pero ako nag-decide na ako na lang kasi baka mamaya i-contempt nyo, pag hindi naging okay yung sagot, hindi nyo nagustuhan, i-contempt nyo, kawawa naman yung mga staff ko, ako na lang, kasi sila may mga pamilya. Ganun ang message ng sinasabi ni VP. It's not because she's not aware that there is no budget, thus far, hindi common sa isang budget hearing, especially katulad niya, na proponent siya ng kanilang OVP budget, na may nakikontempt. But it was actually a message to the whole Philippines and to the legislative branch that, hey, you're weaponizing your power of contempt. Kasi if you really look at what is happening in the legislative branch, both the Senate and the Congress, lahat ng hearing nagkakaroon ng power play. Basta lang gusto nilang i-contempt, ikukulong. And how many cases of that happened already? Harry Roque, Lorin Baduy, Eric. Ang kay Harry, talagang shocking. Hindi naman talaga nagsinungaling si Harry na hindi siya makaka-attend, pero out of the blue, 24 hours na detain. It's weaponization of the power of the Congress when you talk about contempt power. Kanina, ang basa ko, BPs was just trying to expose na, okay, fine, contempt me if you want. At least ako lang, hindi yung iba. Pero I don't think na hindi niya alam na sa budget hearing, it's not about in aid of legislation, but it's actually in aid of legislation because the budget is a law. In a way, it is. In some ways, it is an aid of legislation because the budget, kapag nabuo na yan, pagpermahan yan, it's actually a law in some ways. Legislative action yan Pero sa budget hearing, so far naman, wala pa nakukontempt. Pero sa akin kasi, ang message na gustong i-elicit ni BP is, hey, you are weaponizing the power of Congress na naa-abuse nyo na yan. Kasi lahat na lang, basta gusto nilang ipakita at mag-power play sila, contempt, kulong. Kahit naman, yung tao, hindi naman karapat dapat makulong. Kasi unang-una, hindi naman dapat ganun. Kasi kapag resource person ka kasi, you should be given enough time and enough leeway to explain your side. Pero ang nangyayari kasi sa mga hearing ng Kongreso at ng Senado, pag ayaw nila ng sagot mo, ikakat ka nila, or kapag hindi nila gusto na sinasabi mo, I invoke my right to self-incrimination, hindi ka sumasagot, contempt ka, kulong ka. Yun talagang nangyayari. That's the trend right now. Look at the Senate hearing. Look at the congressional hearing in the House.
So sa akin, sabi ko, good na na-point out yun at in a way na bring out yun ni VP. Kasi yun talaga, I even wrote an article about it that, you know, the Congress and the Senate, may tinatawag kang weaponization of that contempt power. Kasi totoo naman eh. Ang pinaka-recent example is Harry Roque. Imagine mo, nakulong siya 24 hours na ang ano lang naman niya, ginigate na nagsinungaling siya. When in fact, okay, nag-explain yung tao, kailangan mo bang ikulong? Bakit? Wala na bang karapatan si Harry mag-explain nung time na yun na, you know, hindi ko naman talaga alam, it's an honest mistake. But just because you have the contempt power, kulong 24/7. Oh my God. Ang nakakapagtaka pa doon, Prof, gusto pa i-contempt si Harry Roque because of the people power. Which has nothing to do with the Pogo. Diba yung tungkol sa Pogo? And tapos nag-warning sila na parang i-contempt uli because of yung panawagan ni Atty. Yun ni Harry. Oo, na tungkol doon sa people power. Sabi ko, ang layo naman. Parang ang layo na doon sa hearing. Wala nang connect eh. Kaya tama yung sinabi niyo, ma'am, na sobrang weaponized po yung salitang contempt. Kaya nga po, di ba po meron pang susunod na i-extend ito, September, I think? September 10. Oh. Ako po, hinahamon ko po kayo, Zaldico, ikaw na mag-chair. Ang kaya mo lang pala ako eh. Wala ka na pang palang bayag kung si BP Sara Duterte. Pero ako, kaya mo akong idemanda. Baka naman gusto mo, ikaw na lang ang humarap kay BP Sara Duterte. Yun lang naman. Kung meron kang tapang, di ba? Kasi ang tapang mo, pang-vlogger lang. Pagka hindi mo nagustuhan ang sinabi ng vlogger, dedemanda mo. O edi sana, this time, ipakita mo yung tapang mo kay BP Sara Duterte. Anyway, ikaw naman ang chairperson na appropriation. Sa'yo talaga yung lahat ng mga budgetan, ikaw ang nakikipag-usap dyan. So, kung talagang meron kang paninindigan tulad ng iyong sinasabi, harapin mo si BP Sara Duterte kasi kawawa naman si Kimbo. Matalino pa naman ang image niyan. Dito, pag tiningnan nyo sa social media, matalino image niyan. Kanina po, nagmukha po siyang basang sisiw eh. Kawawa ho siya kay BP Sara Duterte kanina, para ho siyang natamiming, hindi na alam kung paano i-handle yung situation eh. Kasi hindi naman niya pwedeng pagalitan yung iba niya mga kasamahan. Pero at the same time, sa lahat na sinasabi ni BP Sara Duterte, wala naman siyang wala ho siyang pang-argument sa kanya, counter-argument. Kaya nawala ho silang lahat. Maganda, di isama na lang nyo. Zaldico, baka pwede mong gusto mo, isama mo na rin si Speaker. O kayo na lang lahat, kalaban si BP Sara Duterte. Tanong ko lang sa inyo. Yun na nga yung ano sa tingin ninyo? Kasi 'di ba, more on confidential funds yung mga tanong nila eh. And 'di ba umugong yung impeachment na possible may kaugnayan doon. Though kanila itong kumbaga dinedeny. Pero nakikita nyo ba na kung sumagot si VP Sara doon, maaaring gamitin yun para, alam niyo na, may sakatuparan yung impeachment? Sa akin kasi yung nung umugong-ugong yung impeachment na yan, pero matagal na kasi yung issue ng impeachment na yan, matagal na yan, few months back eh. At ang tingin ko nga, this is on my analysis, ang tingin ko nga kaya nga, yung confidential fund na yan, ang pinaka bottom line dyan is the plan of impeachment eh. Kaya na-orchestrate yan eh. Kasi may malalim na analysis dyan sa confidential fund na binabato kay VP. Na-analyze na namin kasi kami ni SAS, nag-a-analyze kami minsan about this. So sa akin kasi, ang ginawa nila kanina, almost all questions are related to the confidential fund na tapos na yun. I mean, it's ongoing sa kaso eh. Sinasagot naman ng OVP yan eh. Ang ano ko doon is mahuli siya sa bibig. Kasi lahat ng question was pertaining to that. Na kapag nagkamali ka ng sagot, pwede yung gamitin sa'yo against kay Inday. Kasi bakit? On records kasi yun.
So the only thing kasi na pwede nilang ibato at maging grounds for quote-unquote impeachment process na kasi kailangan mo ng grounds for that and i-relate mo yan on isa sa mga grounds for impeachment is public trust, and when you talk about funds it's always issue of public trust. So ang nakikita ko, tinatry nilang hulihin siya kanina para malagay sa record and can be used against her related dun sa tinatawag nila na umuugong na impeachment. Ang naging problema nila, alam ni Sara kung paano at ano ang gagawin niya para hindi siya mahuli. Kumbaga, ang right to self-incrimination, ang ginawa niya in a way, pero in a different form. You know what I mean? Na you have the right na hindi mo i-implicate yung sarili mo sa binabalak nila, pero you don't have to say it really verbally, but you have to do it in action. And that's what the VP have done earlier na, okay, this is about the OVP budget. Alam niya na ibabato sa kanyang confidential fund, but this is the OVP budget. Sasabihin lang niya, you have the right, kung anong decision niyo sa budget ko, bahala na kayo doon. Basta ito yung position ko. Pag tinatanong about the confidential fund, ang sagot niya very standard. The OVP is actually responding to the Supreme Court and also responding to the audit na ginagawa ng Commission on Audit. And that's it. So yun. Kasi malinaw naman ang strategy. Kung susundan mo yung issue ng confidential fund since last year until now, at saka yung mga nangyayari politically sa bansa, at yung umuugong ng impeachment, pag tinagpi-tagpi mo yon, iisa lang yung patutunguhan yan. They will use the issue of confidential fund for the impeachment. Ganun lang yun. Kasi wala kang ibang ibabato kay VP eh. Wala silang kayang ibato kay VP aside from that eh. But the problem is, they cannot really pin down kasi nga, sumasagot nga sa proper forum ang VP. So hindi rin nila pwedeng gawan niya ng issue. So they're trying really to pin her down doon sa mga tanong na pwedeng magamit ang answer niya pag halimbawa may twist lang ng konti na on the record kasi yan. So yun ang kanilang strategy, kaso hindi nga nila na-anticipate na akala kasi nila hindi kaya ni Inday harapin lahat yon. Yun ang hindi nila na-anticipate na Inday would really face all of them and she knows what to do and she knows how to put herself in a solid position. Tapos ang optics pa napakaganda. Isa lang siya dito sa kabilang side, sila lahat nandun sa kabilang side. Parang itan opposite, okay, kayo lahat against me, I can face you. It's okay, I can do that. Ang ganda ng optics kanina eh. Hindi ko nga alam, sabi ko, tinatanong ko nga yung friend ko, sabi ko, bakit mag-isa si VP? Asan yung mga mga assistant niya para mag-provide ng mga data or something. Sabi ng friend ko, okay yan, kaya niya yan, kasi ready siya dyan eh. Sabi ko, okay. Sabi ko, kasi kinakabahan ako, mag-isa lang siya. Sabi niya, hindi, ganun, kaya niya yan. Tapos nung nag-umpisa na nga, sabi ko, alam ko, kayang-kaya nga niya sila. Sabi ko. Kasi yun ang optics mo. Talagang ganun. Alam nyo, ang message doon, Banatbay, parang, okay, kayo lahat, kahit magkumpul-kumpul pa kayo lahat sabay-sabay, isa lang ako dito, I will face you. And I will stand on my ground. Ganun ang message. Kaya, sa tama ka Banatbay, lumabas ang totoong Inday na alam mo yun, I can be meek, I can be humble, I can be sincere, I can be whoever you want me to be, but in amidst a battle I can also be a soldier and a warrior. Parang gano'n na eh, agila nga eh, yun nga yun. Kaya gusto ko siya eh. Natanda ko ma'am yung sinabi ni Mayor Basti sa amin noon eh, na subukan nila na si Inday ang makalaban sa usapan. Talaga sinabi niya matalino daw talaga yan pagdating sa argumento si ma'am. Pati yung alam nyo yung talino ni VP Sara, hindi lang yung sa utak, magaling siya sa emotion. So alam niya when to play. Ay, academic lang. Alam niya when to play it. Alam niya when to say it at that time. Alam mo kung kailan mapipikon yung kalaban. Alam niya kung kailan bumato. Importante kasi yun eh. Doon makikita ko sino yung mahinang emotional quotient, kung puro IQ lang. Doon kita mo talaga yung kanina eh, na kahit nga po ako kilala naman po natin siguro si Bishop Abante. Ay bishop. Ay theologian. Ay matalinong tao, pero kanina parang gigil na gigil siya
na gusto niyang sumagot si BP naman, relax lang. Parang naka-volume na, parang alam mo yung, pero parang, sige lang, mapikong ka lang. Sige lang, igo mo lang na igo. Ganon siya ng ganon si kanina si Abante. Alam mo, inaantay ko kasi, dun yung talagang pick na inaantay ko, mapipikong kaya si BP dito? Mapipikong kaya siya? Hindi, hanggang kaduluduluhan, pinanindigan niya yung salita niya. Tapos, bumigay na si Abante, parang, sige na nga, tama na nga, ayoko na. Kaya na ako magagawa. Ang galing. Surrender sila, Banat Bay, surrender lahat. Sabi ko nga, gusto nyo pa talaga ng, ng part 2, ewan ko Oo na. nga eh. May showdown pa sa September 10. Kaya alam nyo, mga kababayan, maganda siguro sa part 2. Samahan natin si BP Sara Duterte sa Congress. Kahit ang labas lang, suporta lang kay Doon BP. sa labas ng batasan niya, oo. Labas lang ng batasan, pakita lang natin. Ito, suporta natin sa ating VP. Hindi ho ito pagwawala o ito yung mapayapang suporta lang. Cheering squad lang tayo sa labas. Yeah. Ganon. Ana, ang SMA na yun, magtayo ng video dun no? Yung screen. Yung screen na malaki. Tapos tayo dun, cheering squad lang tayo dun Pom-poms na? Grabe, kaya natatawa lang ako. Kasi, alam nyo ma'am, yung mga nagsalita kanina, sila ho yung madalas magpa-press con. Oo nga. Sila yung sila yung talitalinuhan sa press con. Sila yung akala mo magaling. Kasi wala kung may question sa kanila tapos alam natin, kargado pa yung mga reporter doon. So, talagang talagang alam mong, kanila lahat to. Pero kanina, parang yung iba, nung tinitingnan mo talaga, ino-observe mo. Kahit yung katabi niya po na, yung babaeng katabi niyang puro gawa. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Huwag ko na lang Zulaika. banggitin, baka madagdagan pa. Ay. Wala akong binanggit na ganyan, ikaw ang nagbanggit niya na Admar. Kay VP ba? Kay VP? Kay VP, Yung katabi niya, basta may katabi siya, di ba? Dating administrator ng... Nung tinitingnan ko, sabi ko, wala na. Isa pang matapang to, akala mo sobrang tapang pero wala na talaga, hindi na sila makaimik Tuwan-tuwa ako Kaya iba si BP kanina, lumabas talaga yung agila. Tsaka di ba, pag ikaw ay isang official, once na nandyan ka sa Kongreso, sa Kamara, lalo na pag magdedepensa ng budget, talagang parang sila yung hari at ikaw napaka-humble mo dyan. Subservient. Oo, na parang kasi humihingi ka ng budget Mamakaawa ka sa Akala mga siguro Panginoon. nila, ganyan yung magagawa nila, di ba? Sa mismong vice presidente na kumbaga at mercy ka sa amin. Kumbaga kami yung dito, kami yung siga rito. Kami diba? ang boss. Pero nabaliktad lahat Kasi kung mapapansin mo sila, yung iba, naiinis na, yung iba parang hindi maitawid yung tanong Kasi kailangan, di ko lang alam, parang check attendance yata yung tanong kailangan magtanong. Yung iba nga, hindi na nagtanong Kasi sabi ni Banat Bay, parang may nagche-check attendance doon, kaya kailangan magtanong. Tapos parang pahirapan sila na itawid yung isang tanong. Alam mo, meron akong ikikwento sa inyo to. Ngayon ko lang sasabihin ito Alam mo yung panahon na kini-question yung budget ng PCOO na nandun si Mocha? Yun, ang talagang usapan doon, hanggang nandyan si Mocha, hindi ipapasa yung budget ng PCOO. Yung mga makakaliwa ang doon, ang talagang namumuno doon, yung ganon. Kaya nga si Mocha, kinausap na si Presidente noon, Sir, mag-resign na lang muna ako. Tapos, kung anong mangyari, tsaka na lang ibalik, wala namang problema yon. Parang ganun ang usapan, supposedly. Pero kasi eventually, tumakbo na rin si Mocha, kaya sabi niya, wag na tayong bumalik, kasi tatakbo naman ako. Pero ganun tama yung sinasabi mo, Admar, na pag budget deliberation, talagang baw lahat dyan. Parang Panginoon niya mga yan yung mga congressman na yan. Grabe ho yan, talagang lahat ng galit nila, pag hindi kunwari, kasi ang style dyan, lalong-lalo na yung mga hindi napapagbigyan ng mga congressman. Kunwari, meron silang i-recommend na hihingi ng tulong sa DSWD, hihingi ng pabor dito sa isang ahensya ng gobyerno. Tapos, dahil kaibigan nila, hindi mo napagbigyan, iipiting ka nila during the budget. Talagang dudurugin ka nila dyan.
Kaya ganun yung budgetan, parang yung mga secretary diyan, parang biglang umaamo. Pero ngayon lang makakita ng isang hindi umamo, talagang lumabas pa yung tapang. Talagang, sige, kung ayaw nyo, di wag niyo akong bigyan ng budget, kayo na magdesisyon. Di ba? Yun ang nakita ko. Na-outbalance sila. Doon sa ganyan, na-outbalance sila. Pero ang nahirapan hindi yung resource person di ba? Minsan resource person yung mahihirapan magsagot. Sa kanila sila yung nahirapan na paano itawid, yung iba na nga parang hindi na yung iba maririnig mo yung kinakabahan yung tanong kung ano ba. Kinakabahan yung chair. Actually, yung chair mismo ng committee. Kabang-kaba siya. Tapos makikita mo, hindi mo ba napansin umiyak si Kimbo? Lumuha siya, umiyak siya. Ganun ba? Sabi niya, I want to clarify that yung 11 days, it was not a plan. It was really 11 days because kinumbit ko, sabi ko, do you really have to cry in front of the committee? Yung BP nga na isa lang dun sa kabila, hindi parang okay lang, cool lang, pero siya talagang kabado siya. Tapos meron nga mga comments sa Facebook. Baka pawis Sabi lang nga, yun. umiyak. Pawis lang siguro Sabi, yun. umiyak daw si Kimbo. Sabi ko, umiyak ba? Pero yung boses niya kasi parang nangangarag eh. Sabi ko, bakit ba siya nahihirapan? Ang dali lang naman ng chair. Sabi mo lang, okay, your turn, your turn, your turn, your turn, your turn, your turn. Ganun lang yung chair eh. You just have to manage and facilitate the whole thing. Pero parang hirap na hirap siya. Hirap na hirap siya, lalo na kapag nagre-react si BP. Like, chair, I have a question, chair. Bakit siya nagsalita ako, hindi mo pinagsalita? Si Bibi pang nagpa-facilitate minsan eh. Sinasabi niya, no, not me. Si COA. PGMA ang COA or may isang kongresista na nag-point of order. I should not be answering. Parang sabi ko, parang nalilito ba si Kimbo or parang na-rattle siya? Kasi sometimes na niya eh, hindi niya makuha Kaya yung nga yung pagkasunod-sunod suggestion siguro ni Banat ba yung dapat sundin eh. Ako ma'am, ang ibang basa ko doon, feeling ko yung pag-iyak niya para sa katabi niya. Oy, umiyak ako Oh, rumama ako dito Para sa atin. So, dire-diretso tayo Ayos ang natin, wala tayong problema Hindi, kasi alam nyo, parang may relationship din yan sa nangyari sa KOJC. Yung sa KOJC, feeling ko, may down payment na. So, kaya lang, walang nagawa. Walang resulta. So, ipinakita lang, doon sa nag-down payment, nagtrabaho kami dito ginulo namin yung KOJC. Huwag nyo na kami sisisihin, ginawa namin yung trabaho namin. Parang ganun din yung nangyari kanina eh. Lahat kami inipit namin si BP, kaya lang talagang hindi kaya. So, okay tayo Kasi parang ganun ang pwede ring na dahil nga na natunugan, no? At naibulgar, kumbaga si BP Sara maliban sa pag natunugan niya, kumbaga, mayroong iba na pag natunugan niya yung intel niya, sa intel niya, pwedeng gagawa siya ng hakbang na ipe-prevent lang yon at hindi na babanggitin. Ang sa kanya kasi parang natunugan na niya, tapos ipagmumuka pa sa iyo na ito yung sabi mo nga kanina, di ba? Siguro, naging emotional siya kasi parang pwedeng naapektuhan kasi na tama naman yung sinasabi ni, siguro ni BP, kaya tapos parang na-pressure na, kumbaga, yung plano nila parang naharang mismo, tapos ang dami pa nila doon, hindi nila ma-pin down yung gusto nila na dito kay BP Sara. At saka yung feedback sa mga social media kanina na nakita ko, parang naiyak ata si Kimbo as the chair. Yung last part. So, I'm not sure kasi ako tinitignan ko yung video, pero parang yung boses lang yung ko. Pero sa social media, ganun talaga yung boses ganun niya. ang Ganun talaga yung boses niya na medyo may paos. paos na husky. Tsaka, ako sir, ito feeling ko lang sir, mga ma'am, meron kinaugnayan to sa 2025 Malapit na kasi yung eleksyon. So, kailangan bonus. tsaka may mga angulo din Banat Bay na tinitingnan yung kasi syempre, di ba? Sabi ko sa inyo, marami tayong kaibigang congressman na meron nga dyan dating hindi ko na lang babanggitin pero chihuahua na ngayon yun dating dating hindi ko kontra yan kay BP Sara Duterte, makabonggo yan,
Pero ngayon, bumabanat na kay BP Sara Duterte at kinausap yan. Bakit pinabanatan si BP? Wala namang ginawang masama sa atin to. At talagang tinulungan pa ako nito ng mga Duterte. At alam mo, ang sagot, mahirap na. Kailangan natin na resources yun talagang literal na sagot. Sabi ko nga, kaya nga walang halatang halata na for the bonus to sa 2025. Kailangan nila ng pondo Mag-e-election Tsaka yung issue rin na yung pagtalakay sa confidential funds, hindi lang sana yung sa OVP. Dapat pantay na lahat, 'di ba? Kasi Yun nga yung ang pangit punto yung ni pagdududahan PGMA. is ilan lang yun? 120 million? Meron nga billion dyan at saka mas malaki pa. Dapat pantay-pantay na lahat. Kasi kumbaga ang masamang nasa kay VP lang. Yung iba, lahat yung mga confidential intelligence fund doon talagang napupunta sa tama. Diba? Parang hindi pantay. Yun nga yung point ni PGMA kanina kasi pinupunto nila na hanggang 2019 the budget tapos yung paano ginagastos yung pera, yung confidential fund. Sinasabi nga ni PGMA, this is not the venue and the forum for that. Kasi kung gagawin natin doon, hindi tayo matatapos. At dapat lahat, equally, lahat ng agency, yun ang gagawin at yun din ang tatalakayan natin sa budget hearing. So why is it that it's happening only in this hearing in OVP? Yun ang pinupunto ni PGMA na parang hindi na tayo nasa lugar. Parang ganun ang punto niya kaya nga, sinasabi nga niya, kung ang issue is OVP 2025 budget, let's stick to it. Pero ang problema ng members of the committee earlier, yun na nga yung dapat pag-usapan, hindi sila nakastick doon. Bumabalik sila doon sa issue ng confidential fund, na samantalang, tama naman din ang point ni VP, nasa Supreme Court, nasa COA, ang tama din ang point ni PGMA na pinagdebatihan na natin yan. Marami na nangyari dyan. Kaya nga nawalan ng confidential fund. Ulit-ulitin pa ba natin? Hindi naman yun ang punto dito. Ang pag-usapan natin yung OVP budget na 2025. However, yun nga nakakaloka kasi ang sabi naman ni VP, nasa sa inyo yan. What you want to do with my budget, decision nyo yan. So ako okay lang. So doon sila na off guard sila kasi hindi na nila alam gagawin. Kasi pag sinabi mo kasi yun, tapos may plano sila na iba at may script sila susundan, yung position ni VP already debunk all the plans at debunk the script on that. Kasi wala na Pag sinabi niya, bahala kayo, nasa sa inyo, gusto niyo o hindi, bawasan niyo o hindi niyo ako bigyan ng budget, it's up to you. I no need to ask questions anymore. Kasi it's on your hands na So, parang hindi na nila alam anong gagawin nila, how they will recalibrate the script and the plan, precisely because na off guard lahat. Parang you have this grand plan, tapos isang punto lang ni VP, erase na lahat yan kasi hindi nyo na alam kung paano nyo i-execute kasi malinaw ang posisyon. Kayo ang bahala. Tapos na ako, pwede na ba akong umalis? Pero ayaw nila. O di nag-endure kayo ng 5 hours or more than 5 hours na tuloy, lalo silang na-expose. O di yun ang problema nila. Kasi binigyan sila ng liway ni Inday Sabi ni Inday, okay na, kayo na bahala dyan. Parang sinasabi lang ni Inday ng pinakauna, okay, pwede na ba? Pwede na ba ako mag-exit? Kasi kayo nang bahala. Pero ayaw nila Kaya nga sinabi niya, di ba, magsasayang lang tayo ng oras dito. Pero ginusto nila, o di humaba, o tuloy, lalo sila napunta doon sa lalo sila mukhang katawa-tawa, di ba? Ang galing po ni BP tungkol doon Tama yung sinabi nyo na grabe ho yung ewan ko kung naglalaro ng poker ito si BP. Kasi parang ito gamble to Bahala na kayo. Kung Bahala na kayo. i-zero yung budget niya o kaya liitan na sobra, di mamumroblema siya. Di ba? Mamumroblema siya. Paano niya pasasahurin yung mga tauhan niya. Pero at the same time, alam niyang hindi kayang gawin Hindi pwede. Kawawa sa taong bayan yung siya na magmumukhang api. Kaya sabi ko, ang galing nitong sagot na to. Etong sagot na to, ang ipit talaga sila. Wala silang magawa Oo. Kaya nga, alam niyo yung parang naiiyak na sila. Anong gagawin namin? Hindi na namin alam alam mo, parang hindi na namin alam anong gagawin namin. Para ba sila nag-aantay ng text kay Sir Tamba, anong sasabihin namin? Mali, nandito na kami, naipit kami, Parang
Tsaka, banat by Prof, meron din isang anggulong tinitingnan. Alam naman natin na malapit si VP Sara sa AFP. In fact, siya ay isang Reserve Army Colonel at isang Philippine Coast Guard Auxiliary. Halimbawa naman at nagkaroon ng contempt order, ano kaya magiging reaksyon niya ng Armed Forces of the Philippines? Na yung kinikwestiyon na budget naman, CONFE and Intel funds, ay nakakatulong din some way somehow sa operations ng AFP. Prof. Ana. Oo nga eh. Kaya nga, di ba, very strategic talaga ang kanyang opening statement. Kasi sa opening statement niya, in-emphasize niya yun na she is a reserve personnel or colonel ng AFP. Nandun yun sa opening statement niya. So, ibig sabihin, sinasabi na nila na, ops, alam ko rin, reserve officer ako ng AFP at ng Coast Guard. At the same time, parang nilutang na niya yun sa opening statement nila. Pero yung issue kasi ng confidential fund, may connection yan sa, of course, intelligence, andyan yung AFP. Pero parang position kasi ni VP dyan is parang, in-explain niya yung kanina eh. Sinasabi nga niya, nung panahon na mayroon siyang confidential fund, mayroong parang ginagawa ng issue na hindi niya ginamit na pondo. Sinasabi nga niya, hindi na niya dinagdagan yung issue kasi binato na sa kanya ang issue na related dyan. So para hindi na dumagdag at lumaki pa, hindi na niya ginalaw ito kasi nga ito ang contention. Parang ganun yung sinasabi niya. On another note naman, ang problema, ang ano naman kasi dyan, dun sa contempt, the possibility of contempt. Actually, hindi kayang gawin ng members of Congress yun. Kahit gusto man nilang i-contempt si BP dahil yung kanyang formula answer na dalawa, na ulit siya ng ulit. Kung iba yon, I'm not kidding ha, kung halimbawa ibang tao yon, hindi si Sara yon, at hindi kahit BP pa, basta hindi si Sara. Feeling ko, sa paulit-ulit na ginagawa niya yung kanyang sagot, na contempt na yon. But they will never attempt to do that. Kasi the moment they will do that, and that's really the last straw. I'm not kidding. If kinontempt nila si Sara, even in another situation na ibang hearing, ikukontempt nila, ikukulong nila, that would be the last straw. At magkakasubukan. Ang Pilipino talaga, I'm not kidding, the Filipino people will really make an act. They will do an action na ikagugulat din ng mga nasa kabilang side of the political fence. Kasi hindi nila kaya yon at alam nila yung impact nun. Kaya nga, para silang na-trap, actually sila ang na-trap kasi ang gusto nila, matrap si BP, pero actually the table was turned around na sila yung na-trap. Kasi any move nila, alam nila yung consequence. Kaya hirap na hirap nga yung chair eh. Kasi alam nila kung any one of those people in there na mag-move to contempt, naku, delikado yun. Kasi pag sinabi mo ko, ipakulong mo si Sara, ikukulong mo, ay naku, sinasabi ko sa'yo, magkakaproblema sila ng malaki. So kaya hindi nila alam eh. Kaya sabi ko eh, the table was turned around. Imbis na si Sarang itatrap nila, sila ang natrap. Kasi hindi talaga nila alam kung anong gagawin nila. Parang, anong na to? Paano ba to? Paano namin to i-execute? Parang gano'n na nangyari. Yung issue ng contempt, it's very... ngayon ko palang, ito sinasabi ko lang, kasi minomonitor naman tayo ng mga yan eh. Sinasabi ko lang na, that is the last straw. Kasi may September 10 pa eh. May September 10 pa na hearing. Ako ma'am, They sana... have to be very careful. Sana ma'am, makontempt. Banat ba ya? Hindi, para magkaalaman na tayo. Kasi, di ba, balak nyo pang i-impeach. Dito i-contempt na. Di ba, para... Pwede. Para magkaalaman na tayo kung ano ba talaga. Kasi ako, ang tapang-tapang ninyo pag dito pala naman bumabaluktot na kayo. Ewan ko lang kung kakayanin nyo si BP Sara i-contempt. Alam nyo, ikakaiba eh. Hindi ko naman sa binababa yung kanyang ama ha. Pero kasi si BP Sara Duterte, mas siya eh. Iba yung style ng father pagdating sa tapang. Di ba? Ito, iba yung style nito. Na talagang political move. Siguro nga, malamang sa malamang dahil natuto ito dun sa tatay niya na antindi ng politika ng tatay niya. Especially during the presidency of PRRD. We know kung paano niya napaikot yung kamara nun.
Yun yung unang tinitingnan ko eh. Huwag niyong kakalimutan, lahat kayo umikot ang tumbong nung panahon ni Gloria. Kaya nga niyo binoto si Gloria bilang ang speaker niyo noon eh. Napaikot niyo noon. Na kaya niyang gawin yun. In a way. So ngayon, talagang sila eh, na-trap sila na hindi ko alam kung naalala ba, bumalik ba sa utak nila yung dating galaw ni BP Sara. Isipin niyo, Mama, hindi pa po national political. Mayor pa lang siya. Mayor lang siya noon. Pero napaikot niya ang tumbong ng mga congressman noon. To the point na yung kalapit, dikit, dun sa ama na presidente, inaalis niya. So ganun ka-powerful yun si BP Sara Duterte. Ngayon, eto, harap-harapan, gusto niyong tanggalin, gusto niyong impeach, di i-contempt nyo na. Yun lang sa akin doon. Para malaman ninyo kung ano ang hinahanap ninyo. Di ba, ang lakas naman ng loob nyo. Feeling ninyo kayang patumbahin niya ng mga makakaliwa. Di subukan nyo. Tayo nangahamon sa kanila na magkaalaman. Na mapalitan na. Kanina nga sabi ko ba, habang nanonood ako, ang kanila kasing weapon, kapag ganyan kasi ang sasabihin mo na, I invoke my right to self-incrimination, kasi usually gano'n ang sinasabi, kayo lang sinasabi ng lawyer. Pero sa kanya kasi, ang kanyang formula answer kanina is, kayo nang bahala, sa budget, I leave it to you, ganyan. So very consistent naman. So parang inaano ko, napipikon na itong mga to, sabi ko, oh my God, baka mamaya mag-move for contempt, sabi ko, oh my God. Parang inisip ko, OMG, oh God. Tapos hinihintay ko siya tapos biglang may nag-comment on contempt. Sabi ko, so hindi. Sabi ko, takot sila. Pero ma'am, sa tingin niyo po ba, eto, tanong lang ito yung tanong. Malikot na tanong. Malikot na tanong. Sa tingin niyo po ba yun ang gustong mangyari ni VP Sara kanina? Kasi yun ang napapaisip ako kanina eh. Gusto niya kaya na makontempt siya? Parang ganun yun. Ewan ko sana mali ako. Pero parang ganun yung naisip ko eh. Na parang, sige na. Kung ano gusto niyo gawin. Ano siya tawag nito, ang tingin ko, parang ganun din, pero ang ano ko lang is parang, alam ko na, ang tingin ko kasi kay Inday Sara, VP, kanina nung pumasok siya ng room, kasi nakita naman yung footage pagpasok niya, mag-isa lang siya, ang kasama lang niya yung kanyang bagong spokesperson, kasi bago pa lang si Attorney Powa ata. So, nandun sa likod, tapos siya nakaupo, tapos nakaganon lang siya, tapos umiinom siya ng parang ang tingin ko, sabi ko, she's ready. So she's ready kung anumang eventuality yung mangyari. Kasama, ang naisip ko habang nanonood ako is ready siya, even yung contempt na yon. Tapos kanina, habang ulit siya ng tanong, ulit siya ng answer na the same. Sabi ko, ito yung ayaw ng mga congressman at saka kongresista na paulit-ulit ka pero hindi mo directly, hindi diretso yung sagot, pero paulit-ulit ka. And the same, pag napikon tong mga to, usually ang ginagawa, kinukontempt. So para sabi ko, ano ba tong si VP? Baka hinahamon niya ba tong mga to na i-contempt niyo ako. Tingnan natin kung ano mangyari. Pero at the same time, parang sinasabi ko rin sa utak ko na she's ready. Whatever happens, i-contempt man siya, ready siya. Alam mo yon, ganun yung tingin ko eh. Na parang may konting kasi pilya kasi yan si VP. Napaka-pilya. Pilya sutil ba? Parang sa Bisaya kasi, kami mga Bisaya, kasi waray ako eh. May ganun kaming character. May pagkaganyan kami, lalo na kapag naiinis kami or mangiinis kami. May pagkapilya na pagkasutil ng konti. Pero in a nice way. So parang feeling ko, sabi ko, pinupoke niya ng pinupoke itong mga to hanggang saan ang kaya ng mga to na magtimpi. Kasi the only way, ang kanila kasi, ang Congress kasi, ang mga kongresista, kapag galit na sila, ang expression nila in real terms is contempt. Iko-contempt ka. Pag na-contempt ka, kulong ka. Parang ganun, of course, within the premises of the House. Pero, yun kasi ang manifestation nila kapag galit na sila. Pero kanina, katulad ni Abante, parang sobrang emotional lang si Abante, pero sabi ko, magmumove ba to contempt, motion to contempt? Hindi eh. Kasi alam din nila kung anong consequence nun. Pero si BP, tama ka Banat Bay, meron siyang elemento na konti, pilya nga.
Tapos sabi ko, patay tayo dito kapag nangyari yun. Pero ako naman, inisip ko, ito na ba yung mangyayari na ba ito? Sabi ko, patay tayo dito. Sabi ko, ready, one seat, go tayo dito. Actually, ma'am, isa pang ang ano doon, di ba? Usually, ang mahilig mag-move for contempt itong mga makakaliwa na naandun. Pero hindi sila Diba? hindi sila makasalita eh. Hindi sila makaano ng bira. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun ang inaasar talaga ni BP kanina eh. Oo, inaasar na talaga. Pumasok sa utak ko, gusto ni mama makontempt. Kaya ngayon, actually, hindi ko kasi alam legally if nangyari na yung contempt during a budget deliberation. So far, parang sinabi kanina, hindi pa naman nangyayari yun. Pero parang ganun kasi yung... Pwede siyang mangyari. Pwede siyang mangyari. Parang ganun po yung kanyang gustong ano yung kanina, pinoprovoke niya talaga eh. Lalo yung makakaliwa. Nag-aantay na ako tama-tama. Nagdiwang na sila sa Davao, sa KOJC, di ba? Dito na tayo, diretso na natin dito. Pag kinontem si Madam BP, diretso na. Sayang. Sabi ko pa naman. Pero alam mo ba, Natbay, kung may kausap ako kanina mga kaibigan na nanonood, then nag-uusap kami, sabi ko, ano na ba, feeling mo ba magkukontempt na mga yan? Sabi niya, naku, iniinis ata ni BP sila, tingnan mo, galit na galit na. Oo nga, sabi ko, iniintay ko nga, baka mag-move na motion. Pero takot yung mga yan, sabi ko, baka hindi nila kaya kung mag-contempt. Naku, sigurado ako, mga Pilipino magre-react. So nag-uusap-usap din kami sa text. So sa ako naman, inisip ko, si BP talaga, inaasar yung mga to, galit na yung mga mukha ng mga to. Pero alam nila, Banatbay, na if they move to do that, it has a huge consequence. And alam nila na they will have to face a strong force coming from the people. Alam nila yun. Kaya hindi, nagtitimpi sila to use that power. Timping-timpi sila eh. Timping-timpi sila. Maganda siguro i-credit din natin, ma'am, yung asawa po ni Cardema kanina. Maganda yung binitawan ng asawa niya po. Representative nila. Kapatid yun, Banat. Kapatid ni... sorry. Kapatid ba? Sorry. So, Pero- single pa yun. Hindi ko alam eh. Pero pero at least consistent pa rin siya, no, BP Sara. Kumbaga, gusto siguro nung sagutin. Gustong sagutin siguro sa ni BP Sara yun, pero consistent lang siya na about sa budget. Kasi nagbuntong hininga siya dun eh. Oo, gusto nga Ganun siya eh. Parang gusto niya. Pero naalala niya, stick to the plan. Oo, kasi mapipitik na niya yung bagong editor ng isang kaibigan si Raul Manuel eh. So, Ang ganda nung sinabi nung kapatid ni Cardema, di ba? Na parang pinipilit kasi nito ni Abante na sila yung binoto ng taong bayan. Oo. Na sila ang representative of the people. Biglang humirit yung isa na itong pinakamataas na boto na nakuhang public official. Huwag nating kakalimutan yon. Siguro nawindang sila doon na talagang nga pala. Mas mataas pa to sa presidente. So, yun ang kaya nakakatuwa dahil ang galing, sabi ko nga panalo dito, sobrang panalo dito si BP Sara Duterte. Iba. Pero kahit naman hindi niya sinagot yung si Cardema, sinabihan naman niya, nagsabi naman si BP na, thank you so much ma'am sa question mo, pero balik siya doon sa OVP budget, Pero nagpasalamat siya. Actually, ngumiti siya at nagpasalamat siya, in-address siya na properly. Yun na nga sinasabi ni BP kahit doon sa Senate hearing. If you ask me properly, and she can see that the intention is good and it's coming from a good position, a good intention. Sinasabi nga ni BP kahit dun sa Senate hearing na nauna, na I will also properly address you and I will answer the question the way it should be answered. Now, if iba yung intention mo at nakikita ko yon at gusto mo akong gurgurin, ibibigay ko rin sa iyo ang nararapat na posisyon at sagot sa ginagawa mo. Parang an eye to an eye. Parang i-mirror ko rin sa'yo kung ano yung gusto mo, mirror kita. Pero kung matino ka naman, isasagutin kita. Kasi may isa sa mga kongresista na nagtanong kanina, tinatanong niya about
yung senior citizen, if they can have access to the OVP budget, the OVP programs, and pwede bang maka-access ang mga senior citizen? Kasi yung kongresista na yon is, ang constituents niya ay senior citizen. Sinagot ni VP ng maayos. Sabi niya, yes ma'am, lahat naman ng kanyang programa, may it be about food, security, or halimbawa yung sakay, ang lahat ng programa ng OVP, especially when you talk about yung parang livelihood and all of these things, sinasabi niya na walang pinipili, basta pumunta ka sa OVP office, we will try to accommodate you. Kung senior citizen pa man yan, okay. Kaya nga sinabi niya, papuntahin lang sa office nila. So, sinagot niya ng mabuti at talagang properly at magalang yung representation na yon ng isang kongresista. Precisely because nakikita din niya na ang kongresista na yon is coming from a very good, parang well-intentioned question at walang halong kaitikan, walang halong politika, talagang purely para sa kanyang constituents. So nakita nyo naman ang sagot ni VP, very malumanay, straightforward, at nakangiti pa nga, at ina-address talaga yung tanong. Kasi ganun lang naman talaga, totoo din naman yon. Kung ganito mo ako dalhin at kung babastusin mo ako, then bastusin din kita. Bastusan tayo. Pero kung i-treat nyo ako ng mabuti, tatanungin nyo yung dapat nyong tanungin sa proper, sa forum na to, kung ano yung issue, then I will try to also address. Pero inumpisahan kasi nila unang interpolation pa lang, confidential fund na ni Castro. Paano na matutuwa kung ikaw ang nasa posisyon ni Sara? Diba? O di kung ganito mo lang gusto nyo, di sige, let's play the game. So ganun yan Pero take note, may isa siyang sinagot na sobrang, sabi ko, okay. Tama nga yung sinasabi niya kasi nagkaroon siya ng press con sa Senate after ng Senate budget hearing doon. Sinasabi nga niya lagi, kung paano tatanungin yung isang tanong na maganda at nakikita ko naman talagang sincere, I will respond in that manner too. Opo. Pero nakita naman kanina, diba? Yes, Prof. Malinaw yun. Malinaw. Actually, sige. Yes, Byron. Actually, ang talagang packaging ngayon nung mga ibang mga vloggers, especially yung mga tanso vloggers at saka mga mainstream media, is parang hindi daw sinagot yung confidential funds. Uulitin lang natin. Ang usapan kanina, yung budget ng 2025 na wala namang confidential funds. Second, yung confidential fund na tinatanong nyo, nasa korte na po yun. Supreme Court. Nasa Supreme Court na po yun. So, ibig sabihin, hindi na dito yung tamang forum pag-usapan yon. So doon na yon. At hindi naman ako nangihingi ng confidential fund na dapat dinidiscuss dito. Kasi yun yung pinalalabas ngayon ng pagkapapanoorin mo yung mga mainstream media at saka yung mga ibang mga vloggers dyan. Bakit daw takot si VP Sara Duterte sa confidential? Hindi takot si Madam. Tinatama lang niya yung mali. Na una-una, hindi naman yun ang issue ngayon. Ang issue ngayon, yung budget sa 2025 na walang confidential funds, hindi nangihingi ang opisina ni VP ng confidential funds, at the same time, nasa Supreme Court na po yan. So, doon na. Kung gusto nyo, doon kayo pumunta, doon kayo magtanong, doon kayo makipaglaban sa Supreme Court, hindi dyan. Yun po ang... Malinaw. Prof, Banat, anong huling mensahe ninyo? Si Prof sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat at it's good to be with Banat Bay. Nakakatawa yung discussion natin. Next time tayo dalawa ulit. Pero ang mensahe ko sa ating mga kababayan, ganito, no? Wag nating yung iba kasi marami nagtutwist lang nangyari sa OVP hearing. Pero dapat nating tandaan na si VP nilay ground niya lahat. Nakita niyo naman ang video presentation, malinaw kung saan napupunta. Kasi ang issue nila na binabato kay VP, baka daw hindi nagagamit ng mabuti yung pondo niya. Kasi yun ang gustong ipalabas ng iba doon sa congressional hearing na yon. Pero kung titignan niyo ang video ng OVP, ng kanilang accomplishment na hindi nga yan pinapalabas sa media they are working very quietly, but they're working. At saka, one thing doon na gusto kong i-point out doon sa video, wala kang makikita na yung mukha ni VP Sara is nandun sa mga bag na pinamimigay. Wala. Even doon sa mga donation ng kapag may sakuna, walang mukha ni VP. Ang nakalagay doon is bayan, Diyos, at basta about dyan. Yung lagi niyang sinasabi na una, pamilya, Diyos, at saka yung bayan, o bayan, Diyos, bayan, at pamilya, or Pilipino. Yun ang mga nakalagay. Very, very evident yun
na nakita ko na talagang natuwa ako na obvious na hindi siya trapo. Kasi ang mga trapo, mga mukha nilang nakalagay sa mga dinodonate nila nakakabwisit. So yun. At saka, ang tingnan natin is yung OVP na video, nakikita natin yung accomplishment na talaga, yung pondo niya, ni-utilize niya dun sa mga programa niya. At ang mga programa naman niya, in line naman dun sa kanyang mandate bilang Vice President of the country. So, yung kanyang hinihinging budget ng 2025 is well explained, may PowerPoint. Now, kung gusto niyo makita yun, siguro mag-request kayo sa OVP office para makita niyo na well planned and well documented. And on the other hand, ang gusto ko lang din ipaalam na yung mga issue na binabato kay VP, nakita nyo naman na sinagot niya, even the issue of the South China Sea. So, titignan lang natin yung part 2 kasi may round 2 tayo sa September 10. So, yun ang ni Banat Bay na sinasabi nga niya, let's have the support sa ating VP kasi parang feeling ko, paghahandaan nila ang part 2. So let's see, it's an exciting yan kasi sure ako paghahandaan nila yung part 2. So exciting na moment yan. So magandang gabi sa ating mga kababayan at maraming salamat Admar at MJ at Banat Bay. Next time ulit. Okay tayo. Bye-bye. Si Banat Bay naman. Thank you, Prof. Yes, ako, sundan ko lang yung sinabi ni ma'am kasi baka sabihin nila, hindi trapo, bakit nandun ang picture ni VP Sara Duterte sa libro? Iba ho kasi yung libro. Ang lahat ng libro, pag may author, talagang naandun yung picture nila at yung pangalan nila. Part yun ng libro. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sa libro nandun ang pangalan ni VP Sara? Iba yun. Ang libro talaga, kahit saan tumingin ka libro, nandun ang pangalan ng author at minsan nandun pa nga ang mga picture ng mga author. At pangalawa, doon naman sa ating mga kababayan na nanonood, na mapagmatyago tayo kasi alam nyo, ito na po ang politika na ho ito. Malapit na ho kasi talaga tayo sa 2025. Ano na ngayon? August na ngayon, di ba? Susunod yan, September, sa October, filing na. So everything na ginagawa ng politiko ay para sa kanilang next move, sa kanilang career. So, ibig sabihin yan, tulad yan, obvious naman they're trying to please someone na makakalaban ni VP Sara sa 2028. And now, they need funds for their campaign. So, sa totoo lang, pera-pera po yan. So, ang magaling dyan si VP Sara Duterte, hindi siya kayang matrap nito mga to. Yun lang. Thank you mga partners at maraming salamat po mga Salamat po. kababayan sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Magtutuloy